Isang maliwalas na umaga sa munting bayan. Naglalakad si Summer patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Kakagaling lamang niya sa computer shop kung saan ay naghahanap siya ng trabaho. Kasabay ng kanyang paglalakad ay dala-dala niya ang mga pangarap na animoy nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Mama, may nahanap na po akong pwede kong pagtrabahuan sa Maynila. Masayang sabi ni Summer na animoy sigurado nang matatanggap siya. Good luck anak, hintayin namin ang magiging resulta sa pag-a-apply mo. Ani ng ama na may ngiting puno ng suporta. Proud na proud kami sa iyo anak. Napakaswerte namin at may anak kaming kagaya mo. Nababait na, masipag pa at napakamatulungin sa pamilya. Sabay ngiti ng kanyang ina na tila ba sumasalamin ng kasiyahan sa mata. Sinseridad ang bumabalot sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ina. Kahit napangiti na lamang sa Summer sa harapan ng kanyang mga magulang. Salamat po mama at papa. Kayo ang inspirasyon ko sa bawat ginagawa ko. Lahat po ng ito ay para sa inyo at sa mga kapatid ko po. Pangarap kong maiahon kayo sa kahirapan at maging asensado. At pangako, tutuparin ko yon kahit anuman po ang mangyari. Nakangiting niyakap ni Summer ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Mahal na mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Mag-iingat ka sa Maynila anak ha. Paalala ng ina habang umiiyak. Tumulo naman ang luha ng kanyang ama. Hindi mo naman sana kailangang magtungo papuntang Maynila para lamang magtrabaho anak. Pero naiintindihan ko na may magandang oportunidad kang makukuha roon. Mag-iingat ka anak ha. Opo papa. Mag-iingat po ako. Kayo rin po ha. Mag-ingat po kayo rito. Sagot naman ni Summer na may halong lungkot sa mga mata. Nang dumating na ang araw ng kanyang pag-alis, handa nang humarap si Summer sa hamon ng buhay sa lungsod. Sa loob ng tricycle na siyang maghahatid sa kanya sa terminal, hiniling ng kanyang ama. Tawagan mo kami kapag nakarating ka na sa Maynila anak ha. Huling sigaw na nagbigay pahabol paalala mula sa ina. Mag-iingat ka Summer. Sa kanyang paglalakbay, hindi napigilan ni Summer ang maluha. Subalit kinakailangang maging matapang upang tuparin ang pangarap na itinuturing na tagumpay ng buong pamilya. Ilang oras ang lumipas at pagkatapos ng mahabang biyahe ay dumating na si Summer sa Maynila. Ang buhay sa malaking syudad ay tila ba nag-iba ng ikot ng oras at nilamon siya ng kakaibang karanasan. Nang makarating na siya sa dormitoryo na tutuluyan niya habang nagtatrabaho, napansin niyang may bagong mundo na nagbukas sa harapan niya. Sa kanyang munting kwarto, napahinga si Summer at bumuo ng desisyon na maging matapang sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ko man kasama ang pamilya ko dito. Ito ay para sa kanila. Kailangang maging matapang para sa kanilang kinabukasan. Aniya sa sarili. Maya-maya pa, ay muntikan na niyang makalimutan na tawagan ng kanyang mga magulang nang makarating na siya sa Maynila. Kaya agad-agad niya itong kinontak. Hello? Mama, nandito na po ako sa Maynila. Grabe, ang laki pala ng Maynila at sobrang dami ng tao. Ang tataas pa ng mga building at sobrang laki. Masayang pagkikwento ni Summer kaya't natawa na lamang ang kanyang ina dahil sobrang saya. Masaya kung kahit papaano ay nag-i-enjoy ka dyan anak. Basta't mag-iingat ka lamang palagi dyan ha. Huwag mong kalilimutang tawagan kami kapag may problema ha. Sabi ng kanyang ina at nagkwentuhan pa sila ng ilang minuto hanggang sa nagpaalam na. Huminga ng malalim sa Summer at nag-isip sa mga posibleng mangyari sa kanya sa Maynila. Ngunit isa lamang ang sigurado siyang mangyayari. Ang pagtupad ng kanyang mga pangarap at maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Naisip ni Summer na makikipagsapalaran siya sa malalayong lugar. Pero ang naging paglayo niya ay nangangahulugang mas malapit siya sa kanyang pangarap. Kinabukasan nang bumangon na sa Summer, puno pa rin ng determinasyon ang kanyang puso. Malayo man ang narating na kanyang tahanan, alam niyang ang pagiging mabait, masipag at matulungin ay magiging susi sa pagtatagumpay sa kanyang bagong paglalakbay. Habang naghihintay si Summer sa labi ng kumpanyang kanyang inaplayan, hindi niya napigilan ang kabog ng kanyang puso. Sa kanyang paligid ay nakakakita siya ng mga profesional na nagmamadali sa kanilang mga gawain. Ngunit bagamat kinakabahan, nanatili ang ngiti sa kanyang mukha.
hindi alintanang nararamdaman ka ba. Hi, mag-a-apply ka ba rito, miss? Tanong ng dalagang receptionist nang mapansin na parang naliligaw ang dalaga. Oo, pero nalilito kasi ako. Saan ba dito ang office na pwede kong puntahan? Tanong ni Summer. Nasa 3rd floor ang interview room ngayon. Pwede kang pumunta doon. And by the way, ano nga palang pangalan mo? Summer po. Ngiting sagot ng dalaga. Good luck, Summer. Masiglang bati ng receptionist ng kumpanya. Maraming salamat po. Sabay ngiti ni Summer na nagtungo kaagad sa opisina ng HR. Sa loob ng interview room, nagpakilala siya ng may pag-asa at determinasyon. Magandang araw po. Ako nga po pala si Summer at sobrang saya ko po na narito po ako ngayon at mag-a-apply bilang sekretary ng iyong kumpanya. Napansin niya ang mga mata ng isang hindi katandaang babae na may pangalang Ma'am Agnes. Unti-unting nagpakita ito ng ngiti. Maganda ang iyong credentials at mukhang pasok ka sa criteria ng kumpanya, Summer. Pero kailangan pa namin ng ilang katanungan para maging kumpleto ang evaluation. Tumango naman sa Summer at ito ay ngumiti. Handa po akong sumagot sa kahit na ano pong katanungan niyo, ma'am. May boyfriend ka na ba, ha? Asawa? Anak o pamilya? Sunod-sunod na tanong ng babaeng hindi katandaan. Medyo nagtaka naman si Summer, ngunit sunod-sunod niya itong inilingan. Bilang sagot na single siya at wala siyang nobyo. Matimtimang sumagot si Summer sa mga tanong na inilahad sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang kasanayan, edukasyon, at ang kahandaang magtrabaho ng maayos sa anumang kahilingan ng kumpanya. Nice! Pasok ka na bilang asawa ni El Suarez. Masayang sabi ni Ma'am Agnes na ikinagulat naman ang dalaga. Ano pong sabi niyo, ma'am? Hindi ko po kayo maintindihan. Tanong kaagad ni Summer. Naghahanap kasi kami ng dalaga na pwedeng magpanggap na anak ko at may kasal kay El Suarez at mukhang bagay na bagay sa'yo at ikaw ang napili namin. Paliwanag ni Ma'am Agnes. Pero nandito po ako upang maging sekretarya at hindi para maging asawa. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Sorry at nagulat kita, iha, ha? Ito ang papel. Subukan mong basahin at baka magbago pa ang isip mo. Agad na kinuha ni Summer ang papel at pinasa. Nabasa niya sa papel na kailangan niyang magpanggap bilang si Hilary de la Cruz hanggang sa mahanap ang totoong Hilary. Kailangan rin niyang maikasal kay El Suarez na isa sa pinakamayaman na negosyante sa Pilipinas. Alam kong mahirap ang magpanggap at hindi ito madaling trabaho pero huwag kang mag-alala dahil kapag tatanggapin mo ang offer namin ay bibigyan kita ng 5 milyon every month bilang sahod mo. Bibigyan din kita ng sarili mong kondo kung saan ay komportable kang maninirahan. Lumayas ang anak ko dahil ayaw niyang maikasal kay Yael. Kit ayun, ginawa namin ang lahat para mahanap siya. This summer, ikaw lang ang nakita kong bagay na bagay at kamukha ng anak kong si Hilary. Next month ang kasal, kaya sa mas lalong madaling panahon ay kailangan ay may mahanap kami. At ikaw yun, Summer. Halos nagmamakaawang sabi ni Ma'am Agnes. Kit natahimik si Summer at hindi man lamang makatanggi. Pwede po bang dalhin ang papel na ito at pag-isipan ko po muna ng mabuti? Nahihiyang tanong ng dalaga na agad namang tinanguan ni Ma'am Agnes. Sure, iha. Bumalik ka lang dito kapag nakapag-isip ka na, ha? Ngiting sabi ni Ma'am Agnes. Sa wakas ay natapos na ang mahabang panayam at nagpaalam na si Summer na may ngiti sa kanyang muka. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. Babalik po ako rito kapag alam ko na po ang gagawin sa offer nyo. Aalis na sana si Summer nang muli siyang tinawag ni Ma'am Agnes. Summer, pwede bang huwag mong ipaalam sa iba ang pinag-usapan natin? Sana sa atin lang ang sikretong ito, ha? Tanggapin mo man ang offer ko o hindi, sana ay huwag mong ipagsabi kahit kanino. Paalam ni Ma'am Agnes, kahit ngumiti na lamang sa Summer at tumango. Naglakad siya palabas ng opisina na bitbit ang kakaibang halong kaba at papel. Hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nang makabalik si Summer sa kanyang dormitoryo, hindi mapakali ang kanyang isipan habang hawak-hawak ang papel na naglalaman ng alok ni Ma'am Agnes. Sa pagtatagpo ng dalawang landas, ang pangarap na tagumpay sa trabaho at ang hiling ng kanyang pamilya sa probinsya, ninanais niyang magkaroon ng linaw ito. Dapat ko bang gawin ito? Pero nandito ako para magtrabaho. Sayang ang pinag-aralan ko kung hindi ko gagamitin sa trabaho. Tanong ni Summer sa kanyang sarili.
habang nakatitig sa papel. Buong gabi, hindi nawala sa kanyang isipan ang alok ni Ma'am Agnes hanggang 2:00 na ng madaling araw. Napilitang matulog si Summer, ngunit ang tanong na dapat bang tanggapin ng alok na bumabalot sa kanyang panaginip. Kinabukasan, biglang nagising si Summer nang tumulog ang kanyang cellphone at sa kabilang linya, ito ay ang kanyang ina. Antok na antok pa si Summer nang malaman niyang ang kanyang ama ay nasa ospital dahil daw sa atake sa puso. Sa oras ding iyon, naging makabuluhan ang desisyon ni Summer sa kung tatanggapin niya ba ang alok ni Ma'am Agnes o hindi. "Hello, Ma?" Antok na tugon ni Summer, ngunit biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang marinig ang iyak ng kanyang ina. Ang masamang balita ay agad na sumalubong sa kanya na ang kanyang ama ay nagkaroon ng atake sa puso at na ospital. "Anak, ang tatay mo ay nasa ospital ngayon. Umatake na naman ang sakit niya sa puso, kaya agad-agad namin siyang dinala sa ospital. Sa ngayon ay stable na siya, at buti na lamang ay may naiwang kaunting pera dito, pero kulang pa rin, kahit napilitan kaming umutang kila Ating Gina." Lo ang sabi ng kanyang ina, at ramdam ni Summer ang bigat ng sitwasyon. Gising na gising sa Summer at agad na bumangon. "Kamusta na si Papa? Kayo, okay lang ba kayo? Gusto niyo po bang umuwi ako riyan?" Tanong ni Summer, na puno ng pangamba at pag-alala. "Okay lang kami, anak. Huwag ka nang umuwi dito at asikasuhin mo muna ang pagtatrabaho mo dyan. Pasensya ka na at pinag-alala ka namin," sabi ng kanyang ina. At kahit nasasaktan, ipinakita niyang malakas pa rin sila para kay Summer. "Padadalhan ko kayo ng pera kaagad kapag nagkapera na ako, Mama," pangako ni Summer na puno ng determinasyon at galang. Bilang pagtugon sa pangangailangan ng pamilya at sa pangarap niyang mabigyan sila ng magandang buhay, napilitang magdesisyon si Summer na tanggapin ang alok ni Ma'am Agnes. Sa opisina, nang makarap siya kay Ma'am Agnes, seryoso niyang sinabi, "Good morning po, Ma'am. Napag-isipan ko na pong tanggapin ang offer niyo. Pahig na po akong magpanggap bilang anak niyo at mapangasawa si El Suarez." Napaluha naman si Ma'am Agnes sa tuwa at sinabi, "Salamat, Summer. Hulog ka talaga ng langit. Bibigyan kita ngayon ng 5 milyon at kondo. Ako na rin ang bahala sa personal information at pati na rin ang mga papers para sa'yo." Nang matanggap ni Summer ang 5 milyon, ay kaagad siyang nagpadala ng pera sa kanyang pamilya. "Anak, saan galing ang ganito kalaking pera? 1 milyon. Napakalaking halaga nito at sobra-sobra pa." Gulat na tanong ng kanyang ina. Sa trabaho po, Ma." Nag-aalalang sagot ni Summer na hindi alam kung papaano sasagutin ang mga tanong ng kanyang ina. "Sige na po, Mama. Nasa gitna po kasi ako ng trabaho eh. Mag-ingat po kayo dyan, ha. Mahal na mahal ko po kayo. Ikaw rin, anak. Mahal na mahal ka namin." Huling sabi ng kanyang ina na nagdadala ng lungkot at pasasalamat sa kanyang team. Sa isang sandaling pagpapasya, ay napili ni Summer na tahaki ng landas na magbibigay ng masaganang buhay sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam ang mga pagbabago at kahinatnan na nag-aantay sa kanyang hinaharap. Maya-maya ay pumasok na si Summer sa kotse kung saan si Ma'am Agnes ang nagmamaneho. "Sobrang saya ko at tinanggap mo na ang alok ko, Summer. Kaya't salamat talaga, ha. At sa wakas ay matutulungan mo na kami sa problemang ito. Sana ay manatili ka pa rin sa tabi ko hanggang sa mahanap ko na ang anak kong si Hilary." Masayang sabi nito, "Walang anuman po, Ma'am. At salamat po. At isa rin po itong malaking tulong para sa pamilya ko." Tugon ni Summer. "Mami na lamang ang itawag mo sa akin. Total ay magpapanggap ka namang anak ko eh. Kahit magsimula ka ng magsanay na tawagin at tratuin akong ina." Ngiting sabi ni Ma'am Agnes na ngayon ay mami na ni Summer. Nagtungo sila sa bagong tutuluyan ni Summer, ang kondo na ibinigay ng mami niya. Nang makarating doon, ay napahanga si Summer nang makita ang kabuuan ng kondo na nasa harapan niya. "Sa'yo itong kondo, Summer. Medyo maliit ba ito para sa'yo? Pwede pa tayong pumili ng iba," sabi ni Ma'am Agnes, na agad na umiling at naiya si Summer. "Wag na po, Mami Agnes. Nakakahiya at sobrang laki na po nitong kondo. Parang 4 na pamilya na po ang pwedeng tumira rito sa sobrang laki," komento ni Summer, habang napapatawa naman si Mami Agnes niya. "Sigurado ka bang okay nito para sa'yo, Summer? At saka, nakalimutan mong Mami dapat ang itawag mo sa akin?" Natatawang sabi nito at nahiyang yumuko naman si Summer. "Ay, sorry po.
Sasalayan ko na po ang sarili kong tawagin po kayong Mami. Ngiting sabi ni Summer. Sandali pa silang nag-usap hanggang sa kinakailangan ng umalis ni Mami Agnes para sa kanyang trabaho. Sobrang haba ng araw para kay Summer. Nalaman niya na ang kumpanyang ina-apply niya pala ay kay Mami Agnes niya at sobrang yaman rin pala nito. Ginawa ni Summer ang background check kay Hilary de la Cruz, ang totoong anak ni Mami Agnes, at napagtanto niyang magkamukha nga talaga sila. Dahil dito, nag-umpisa siyang mag-stalk sa social media ni Hilary. Nakakamanghang magkamukha nga kami. Medyo makinis at sosyal siyang pumorma, pero sa tingin ko, magiging magkamukha na talaga kami kapag susundin ko ang mga forma niya at kung paano siya manamit. No wonder na ako talaga ang pinili ni Mami Agnes. Pagsasalita ni Summer sa kanyang sarili. Nakita rin niya ang isang picture ni Hilary na may kasamang lalaki na mestizo, pogi at mukhang mayaman, at ito ay si Yael Suarez. Nakikita lamang ito ni Summer sa TV at pati na rin sa billboard. Napakasikat nito dahil sa yaman, talino at kagwapuhang taglay nito. Naalala pa nga niya noon na may crush siya dati sa binatang bilyonaryo. Bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso ni Summer nang ma-realize niyang makikita niya na ito sa personal. Ang gwapo niya, kahit nasa screen pa lang. Paano na lang kaya kapag nakita ko na siya sa personal? Bulong na lamang ni Summer sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay bigla na lamang may nag-doorbell. Kaya't kagad binuksan ni Summer ang pinto. Nakita niya ang 3 bodyguard ni Mami Agnes na may dalang mga paper bags to pang shopping. Good evening, Ma'am Hilary. Utos po ni Ma'am Agnes na ipadala po ito para sa inyo. Sabi ng mga ito. Thank you po. Pasalamat ni Summer habang inilalagay ang mga bags sa sala. Nakita niya pa ang mensahe galing kay Mami Agnes. Para sa iyo mga damit, shoes, at pati ang mga bags na yan, Summer. Yan ang style ni Hilary, kaya sana ay magustuhan mo rin. Mensahe nito. Mas lalong naiya si Summer ng sobra dahil sa dami ng binigay ni Mami Agnes sa kanya. Para na talaga akong anak ni Ma'am Agnes ito, naisip na lamang ni Summer. Nagsimulang tignan ni Summer ang mga damit at nagulat na lamang siya na ang mga damit na pambahay na pinamili ni Mami Agnes ay parang panglakad na niya. Pinili niyang suotin ng silk night dress na pantulog at hindi na namalayang nakatulog na pala siya at nakapagpahinga. Kinabukasan ay nagising si Summer nang may narinig na parang nagdo-doorbell sa labas. Alam niyang mami niya ito, kaya't agad-agad siyang lumapit roon at inaantok na binuksan ang pinto. Nang mabuksan ang pintuan, ay nanlaki na lamang ang mga mata ni Summer nang makita ang pamilyar na binata. You didn't reply to my text since Monday, kaya't nagpunta na ako rito. Ganyan mo ba talaga ako kahit Hilary? Tanong ng binata, kaya't hindi ka agad nakapagsalita sa Summer. Hindi pa siya handa sa pagpapanggap niya bilang si Hilary at hindi inaasahan ang pagdating ni Yael. Yael? Bakit ka nandito? Nauutal na tanong ni Summer. Hilary, hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? O sadyang nagbibingi-bingingan ka lang? Walang galang sabi ni Yael. Kit na palunok na lamang sa takot si Summer. Maya-maya ay napansin niyang lumipat ang paningin ni Yael sa damit niya. Ngayon lang niya napansin na wala siyang suot na bra. Kaya dali-dali niyang niyakap ang kanyang sarili upang matakpan ang kanyang pipi. Napatikhim na lamang ang binata at umiwas ng tingin. Dress up, may pupuntahan tayo. Utos ni Yael. Where are we going? Takang tanong naman ni Summer. Kit kumunot ang doon ni Yael. You forgot? Ngayon tayo pupunta sa designer ng wedding dress mo. Seryosong sabi ni Yael. Kit napanganga na lamang sa Summer. Agad na nagtungo sa Summer sa kwarto at nag-contact sa Mami Agnes niya. Hello Summer, nakalimutan kong sabihin sa'yo na ngayon pala ang meet up niyo ni Yael. Dahil doon sa wedding dress design mo. I'm sorry, nakalimutan ko ha. Okay lang po, Mami. Nandito po si Yael ngayon. Kinakabahan po ako sa biglaan niyang pagdating. Sumbong ni Summer. Okay lang yan, anak. Huwag ka lang mataranta. At kumalma ka lang. Just be yourself. You don't have to pretend too much. Mabait rin naman niyang si Yael. Kit huwag kang mag-alala. Tawagan mo ako ulit kapag may problema ha. Huling sabi ng mami niya bago sila maghiwalay. Sumunod si Summer sa payo ng kanyang mami. Nagbihis, nag-ayos siya. Sinuot niya ang biniling damit ng mami niya. Pinili niyang suotin ang backless spaghetti white dress. Matapos makapaghanda, lumabas na si Summer sa kwarto
at nakita niya ang kakaibang tingin ni Yael sa kanya. What? Nagtataka at kinakabahang tanong ni Summer sa binata. Wala. Napansin ko lang na mas maganda ka ngayon. Nahihiyang sabi ni Yael. Kahit na mula ang pisngi ni Summer. Sumakay na si Summer sa kotse ni Yael at tahimik lamang sila buong biyahe. Mukhang pansin rin ni Summer na para bang hindi gaanong close si Yael at Hillary. Nang makarating sa lugar kung saan magkikita na sila ng designer, ay agad silang bumati. Good morning, Ma'am Hillary. Wow, mas lalo po kayong gumanda, Ma'am ha. Para po kayong artista sa Hollywood. Bati ng designer na agad na nagpangiti kay Summer at nahiya. Hindi nagtagal, ay agad na silang nagsimulang sukati ng mga sample dress para sa dalaga. Wow, Ma'am Hillary, lahat po ay bagay sa'yo. Kaya mukhang hindi ako mahihirapan sa paggawa nito. Napakaganda mo po kasi, kaya bagay sa'yo lahat. Komento ng designer. Maganda talaga ang magiging asawa ko. Walang emosyong sabi ni Yael. Kaya sabay silang napalingon dito. Hindi nakapagsalita si Hillary. Kaya umalis ang binata at lumayo sa kanila. Halatang in love si Sir Yael, ma'am. Kinikilig na sabi ng designer. Pero hindi ako si Hillary. At ako si Summer. Alam pong si Hillary ang gusto ni Yael. Sabi ng dalaga sa kanyang isipan. At ngumiti na lamang ang designer. Nang matapos sila sa pagsusukat, nagtungo pa sila sa mall para sa singsing. Kahit papaano, ay nag-enjoy si Summer sa lakad nila ng binata. Naalala niya ang sabi ng kanyang mami na kailangan lang niyang maging natural, kaya naman hindi na siya masyadong nagpanggap pa. Ang ganda ng mga napili natin para sa kasal natin. Excited na sabi ni Summer, kaya't kunot noon na lumapit sa kanya ang binata. Kasalukuyan na silang nasa kondo ng dalaga matapos ang kanilang lakad. Pansin ko parang nag-iba ka, Hillary. At saka, please, huwag kang mag-pretend na masaya kasi alam kong labag sa iyong kalooban ang ikasal sa akin. Remember we had a deal? We're just doing this for the sake of our both companies at hindi natin mahal ang isa't isa. Kid, stop pretending kasi nakakasuka. Huling sabi ni Yael at umalis. Kahit alam ni Summer na hindi niya totoong fiancé si Yael at lahat ay pagpapanggap lamang, hindi maiwasang umiyak at masaktan ni Summer sa sinabi nito sa kanya. Isang araw, biglang tumawag ang mami ni Summer. Anak, I'm sorry kung biglaan to but right now, we will meet the parents of Yael today. Kaya get ready ha, I'll pick you up. Mensahe nito. Dahilan kit mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ni Summer. Hindi pa siya handa para makaharap ang pamilya ng binata. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang maghanda at magayos. Wow, you look so beautiful, my daughter. Masayang bati ng mami niya matapos itong makarating sa kondo para sunduin siya. Bagay po ba sa akin, mami? Nahihiyang tanong ni Summer na agad na tinanguan ng kanyang mami. You look perfect. Ngiting tugon nito at umalis na sila patungo sa mamahaling restaurant kung saan ay makikita ang dalawang pamilya. Nang makarating, agad na bumati si Summer sa pamilya ni Yael. Nakahawak si Yael sa kanyang kamay at inalalayan pa siya nitong tumabi sa kanya. Pareho kayong mukhang perpekto. Tama ba ako, honey? Sabi ng mami ni Yael na agad na tinanguan ng daddy ni Yael. Warik pasagahan natin ang pagpapakasal niyong dalawa. Well, we will make it next week since ready na ang lahat at araw na lamang ang hinihintay. Sabi ng ina ng binata, kaya't lumaki ang mga mata ni Summer. Oo nga, huwag na natin itong patagalin pa. Sang-ayon ng ama ni Yael. Kaya ngumiti si Mami Agnes at ito ay tumango. May iba pa silang pinag-usapan na hindi na masyadong naiintindihan ni Summer. Dahil bakas pa rin ang gulat matapos niyang marinig na magaganap ang kasal next week. Halos buong linggo ay hindi makapag-isip ng mabuti si Summer hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang kasal. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari at nataranta naman si Summer at inakala na halikan na siya ng binata nang walang kaemo-emosyon sa harapan niya. Pero seryoso lamang itong tumingin sa kanyang mga mata at halatang hindi nagugustuhan ang mga nangyayari. Maya-maya ay maraan at mabilis siyang hinalikan ni Yael sa gilid ng kanyang labi at nagsipalakpakan ng mga bisita. Naging mabilis ang mga araw at ngayon ay nasa iisang bubong na sina Summer at Yael. Since ikaw na ang nasa bahay ko, wala kang dapat na galawin and no need to pretend as if you are my wife. Okay lang, Hillary, dahil naiintindihan ko na hindi mo ako gusto. Walang emosyon na sabi ni Yael. Pero mag-asawa na tayo.
I should treat you as my husband. Gusto ko rin alagaan ka as your wife. Iting sabi ni Summer na ikinakulot naman ang noo ni Yael. Di ba ayaw mo akong makita? Makausap o makasama? Bakit ngayon ay nag-iba ka na? Parang hindi ikaw ang Hillary na kilala kong maldita, maarte at suplada. Kunot na ang talong ng binata. Halatang nagdududa na sa dalaga. Napalunok na lamang sa Summer dahil doon. Kasi, people change. Wala ka nang pakialam kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Ito ako, at ako ang masusunod. Taas na ang sagot ni Summer, at ito ay ngumiti. Napailing na lamang ang binata, at pumasok na sa kwarto. Kahit nakatira sila sa isang bubong, ay hindi sila magkasama sa isang kwarto. Hay, boy version pala ni Hillary si Yael sa kasupladuhan at pagiging cold. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Gumising ng maaga si Summer para magluto at maghanda para kay Yael. 6:00 ng umaga, aalis na para magtrabaho si Yael. Kaya't 4:00 pa lamang ay bumangon na si Summer upang paghandaan ang agahan. Magugustuhan niya kaya ito? Bulong ni Summer sa sarili habang tinitignan ng bacon, egg at pati na rin ham na inihanda niya. Ilang minuto pa ay lumabas na si Yael sa kwarto na antok pa at dumiretso sa banyo. Maya-maya ay lumabas na ito. Nakatapos lamang ito at kakatapos lamang maligo. Naghintay na lamang si Summer na matapos ang asawa sa pagbibihis hanggang sa lumabas na nga ito sa kwarto habang ito ay nakabihis na. Yael, nagluto ako ng breakfast. Kumain ka na muna, sabi ni Summer. Kahit napatingin si Yael sa lamesa at pati na rin sa kanya. I told you, you don't have to do this. Ayaw kong kumain, kahit itapon mo na lamang yan. Sabi ni Yael at diretso na sa pag-alis. Iniwan si Summer na malungkot at mag-isa. Kahit ipagtabuyan mo pa ako, Yael, hindi ako lalayo sa'yo. Gagawin ko ang lahat hanggang sa makabalik si Hillary at magkaayos kayo, sabi ni Summer. Mag-isa siyang nag-agahan at pinili na lamang niyang maglinis ng bahay. 8:00 na ng gabi nang umuwi si Yael. Agad siyang nilapitan ni Summer. You're home. Tara na sa kusina. I'll cook something for our dinner. Bungad ni Summer. Tapos na akong kumain. Matutulog na ako. Diretsong tugon ni Yael at naglakad na paakyat sa kwarto. Kahit hindi pinansin sa Summer ni Yael, hindi ito naging hadlang upang hindi alagaan ni Summer si Yael bilang asawa. Isang umaga, maaga na namang gumising si Summer upang paglutuan ng asawa. Good morning! Kain muna tayo! Bati niya rito. Ngunit bigla itong lumapit sa kanya at marahas na hinawakan ng braso niya. Bakit ba hindi ka makaintindi, Hillary? Sabi ko hindi ba? Huwag mo akong pagsilbihan. Kahit kailan, hindi ko kakainin ang mga luto mo. Malakas na sigaw ni Yael. Kahit nagulat si Summer at hindi napigilang maiyak sa harapan ng binata. Gusto ko lang naman gawin ang mga gawain bilang asawa mo. Akala mo ba madali ito para sa akin? Sobrang hirap. Pagod na ako. Pero hindi ako sumusuko kasi kumakapit ako sa pag-asa na baka pwede pang maayos ang lahat. Umiiyak at humagulgol na sabi ni Summer. Kahit natahimik at natigilan si Yael. Hindi na napigilan si Summer ang tumakbo papasok sa kwarto. At doon na mas lalong umiyak. Ilang oras siyang nanatili roon at wala na siyang alam kung anong oras lumabas sa bahay si Yael. Lumabas si Summer ng kwarto nang makaramdam ng gutom. Wala nang tao sa bahay at mag-isa na lamang siya. Ako na lamang ang kakain sa niluto ko kanina. As expected, hindi na naman yung kinain ang inihanda kong pagkain para sa kanya. Pagsasalita ni Summer habang pababa na siya papuntang kusina. Nang makarating sa kusina, ay agad niyang hinanap ang ulam na niluto niya kanina. Ngunit nagulat na lamang si Summer nang makitang wala ng pagkain sa mesa. Ibig sabihin ay kinain ni Yael ang niluto niya. Dahil sa naisip ni Summer, hindi niya napigilang mapangiti si tuwa. Kahit papaano ay nag-improve ng kaunti dahil kinain na niya ang niluto ko para sa kanya. Masayang sabi ni Summer at nagsimula ng magluto para sa kanya. Naglilinis ng bahay si Summer nang biglang may tumawag sa telepono. Kaya't agad niya itong sinagot. Hello anak? Tawag ng mama niya sa probinsya. Oh mama, napatawag po kayo? Tugon niya. Wala lang anak. Gusto ko lang namin kamustahin. Kamusta ka na dyan anak? Masaya ba dyan? Okay ka lang ba dyan sa trabaho mo?
Tanong ng ina na nakapagpangiti naman sa dalaga. Okay lang po ako dito, ma. Medyo mahirap-hirap lang rin po ang trabaho ko. Pero kakayanin ko ito para sa inyo. Sagot ni Summer. Mabuti naman kung ganun, anak. Pero hinay-hinay lang, ha. Okay lang kung gawin mo ang lahat para sa trabaho mo. Basta't alam mo lang na nakakabuti at wala kang sinasaktan na ibang tao. Okay lang sa akin yon. Sabi ng ina. Kit na payuko na lamang sa Summer at naiyak na naman. Bago nagsalita, ay huminga muna siya ng malalim upang hindi mapansin ang kanyang pag-iyak. Mahal na mahal kita, ma. Mag-ingat po kayo dyan, ha. Sabi ni Summer at agad rin tinunguan ng kanyang ina at namatay na ang tawag. Dahil sa pagod sa paglinis, ay hindi napansin ni Summer na nakatulog na pala siya sa sofa. Maaga rin siyang nagising kanina, kaya ganoon na lamang ang antok niya. Ilang oras pa ay nagising na lamang si Summer nang maramdaman niyang may gumising sa kanya. Hillary, wake up! May hinahong boses ni Yael. Kit antok na bumangon at gumising si Summer. Nagluto ako para sa dinner natin. Halika sa kusina. Kumain muna tayo. Mukhang hindi ka pa nagdi-dinner eh. Sabi ni Yael na ikinagulat naman ni Summer. Inalalayan siya nitong tumayo at nagtungo sa kusina kung saan ay maraming putahe ang nakapatong sa mesa. May steak, vegetable salad, at soup, at iba pa. Sino may birthday? Bakit parang ganado kang magluto ngayon? Nahihiyang tanong ni Summer kahit huminga ng malalim ang kanyang asawa. Peace offering. Sigawan at nasaktan kita kanina. Kaya this is my way to say I'm sorry, Hillary. Sana ay mapatawad mo ako. I'm just scared na madalo ulit ako at umibig sa mga ginagawa mo. Knowing na hindi mo naman talaga ako gusto. Ayokong maiwanan na naman sa ere dahil iiwan mo na naman ako. Malungkot at nakayukong sabi ni El. Kahit malungkot nang umiti si Summer at marahang hinawakan ng dalawang pisngi ni El upang humarap sa kanya. Please believe me. Believe what? I'm not acting right now. Dahil totoo ito. Gusto ko at desisyon ko ito. Kaya sana ikaw rin ay magpakatotoo ka. Nandito lamang ako at hindi na ulit kita iiwan. Sabi ni Summer na napangiti kay Yael. Masaya silang kumain at nakipag-usap sa isa't isa upang mas lalong magkakilala. Ano ang paborito mong pagkain, Yael? Para naman sa susunod kong pagluluto sa'yo, ay alam ko lang hahandain ko. Tanong ni Summer sa asawa. Gusto ko yung kare-kare. Sagot ni Yael, kahit tumango na lamang at kumiti siya. Isang araw, gumising na naman ng maaga si Summer para magluto ng paboritong ulam na kare-kare ni Yael. Ilang minuto matapos makapagluto ni Summer, ay lumabas na ng kwarto si Yael. Good morning! Nakangiting bati ni Yael. Kit na pangiti na rin sa Summer at bumati. Ang bango naman. Anong niluluto mo? Tanong ni Yael habang tinitignan ang niluluto ni Summer. I'm cooking kare-kare. Para sa'yo. Nakangiting tugon ni Summer. Nang maluto na ang pagkain, sabay na silang umupo sa mesa. Masayang nakatingin si Summer kay Yael na nakatingin lamang sa niluluto niyang kare-kare at hinihintay na kumain. Bakit? Ayaw mo bang kumain, Yael? Takang tanong ni Summer nang nakatingin lang si Yael sa kare-kare. Hindi mo ba ako susubuan? You said you wanted to act as my wife. Ngiting sabi ni Yael, kahit na mula ang pisngi ni Summer at nahihiyang kinuha ang kutsara para subukan ang kanyang asawa. Masaya namang lumapit si Yael at tinanggap ang sinubo ni Summer. Nang kinain ni Yael ang sinubo ni Summer, ay natigilan ito. How is it? Masarap ba? Kinakabang tanong ni Summer. Medyo maanghang siya. Pero masarap talaga. Sobrang sarap niya. Sabi ni Yael. Kit malawak nang umiti si Summer at pumalakpak pa. I'm so happy na nagustuhan mo, Yael. Masayang sabi ni Summer. Kit ngumiti rin si Yael. Say wika pa ni Summer habang sinusubuan pa si Yael, na ngayon ay nakatingin lamang ng diretso sa mga mata niya habang may ngiti sa labi. Sa pangatlong subo ni Summer, napansin niyang unti-unti nang namumula ang mukha ni Yael at parang nagkaka-allergy na ito. Natigilan si Summer at napatingin sa balat ng asawa. Yael, namumula ang buong katawan mo. May allergy ka ba? Kinakabang tanong ni Summer. Ngunit nakangiting nakatingin lamang sa kanya ang asawa. May allergy ako sa maanghang, Hillary. Namumula ang buong katawan ko kapag may nakakain akong maanghang. Ngiting tugon nito, kahit nagulat na lamang si Summer. Ano? Bakit naman di mo sinabi ka agad? Halika, uminom ka na ng tubig.
Natatarantang sabi ni Summer. Hillary, alam mo namang allergy ako dito, di ba? But you still let me eat spicy food? O baka pinlano mo ito para mamatay ako? Pero never mind, kahit anong pagkain basta't luto mo, masaya ko itong kakainin, kahit kamatay ko pa. Sabi ni Yael, at tuluyan nang nawala ng malay. Nagising na lamang si Yael na nasa ospital na. Nang makita ni Yael na umiiyak si Summer sa harapan niya, agad siyang tumawag sa kanya. Hillary, tawag ni Yael, ngunit hindi pa rin lumalapit si Summer sa kanya. Halika, huwag ka nang umiyak. Wika ni Yael habang nakataas ang kamay para hawakan si Summer. It's my fault. I'm sorry. Hindi ko sinasadya, Yael. Sinabi ng doktor na may posibilidad na mamatay ka kung naparami ang kain mo. I'm really sorry. Humahagulgol na sabi ni Summer. Nang maabot ni Yael ang kamay ni Summer, ay marahan niya itong hinila at ito ay niyakap. Shh! It's okay. Wala kang kasalanan. Huwag ka nang umiyak. Baka nakalimutan mo lang na may allergy ako noon. But it's fine. Okay naman ako ngayon eh. Iting sabi ni Yael habang marahang tinapik-tapik ang likod ni Summer upang pakalmahin ito. Umuwi na sila sa bahay na inubos ang oras na magkasama. Dahil sa nangyari kay Yael, hindi muna ito pumasok sa trabaho at nagkasama silang dalawa buong araw sa bahay. Nagmumimarathon sila at nagkatuwaan hanggang sa hindi napapansin ni Summer na nakatulog na pala si Yael sa kanyang balikan. Marahan siyang ginising ni Yael upang malipat sa kwarto at makatulog ng maibig. Tumayo ka muna, Yael. Lumapit ka muna sa kwarto. Bulong niya rito at inalalayan siya nitong pumasok sa kwarto. Ngunit nang maihiga niya na ito sa kama, hinila siya ni Yael at niyakap. Yael, nasa kabilang kwarto ko. Bulong niya sa asawa. Ngunit mas lalo nitong hinigpitan ng yakap. Mahal na mahal kita, Hillary. Masaya ako. At heto tayo ngayon, puno ng pagmamahalan. Ngiting bulong ni Yael, kahit napangiti rin sa Summer. Mahal din kita, Yael. Tugon niya rito, hanggang sa hindi niya namamalayang nakatulog na siya sa bisig ng asawa. Simula noon ay mas lalong gumanda ang relasyon nila at natutuwa rin si Mami Agnes sa unti-unting pagganda ng kanilang samahan. Isang araw ay ginising siya ni Yael upang makapag-breakfast na. Nang makatungo na si Summer sa kusina, ay nagulat na lamang siya sa dami ng putahe sa mesa. Ano to? Bakit ang dami mong niluto? Natatawang tanong ni Summer. Nakalimutan mo na ba ang araw ngayon? Kunot noon ni Yael, kahit nataranta si Summer at napanunok. Ano bang meron? Kinakabang tanong ni Summer, kahit napanguso si Yael at ito ay nalungkot. Birthday ko ngayon, Hillary. Nako, nakalimutan mo talaga ang karawan ko. Tugon ni Yael na para bang nagtatampo. Napapikit na lamang si Summer at niyakap ang kanyang asawa. Sorry mahal, medyo makakalimutin na talaga ako. Naglalambing na sabi ni Summer kahit ngumiti ang kanyang asawa. Magbihis ka na, Yael. Pupunta tayo sa Boracay. Doon tayo mag-celebrate. Nagulat naman si Summer sa sinabi ni Yael at nagsimula ng magbihis. Matapos makapaghanda, nagsimula na silang bumiyahe. Ilang oras na lamang at nakarating na sila. Hindi mawala sa labi ni Summer ang ngiti, lalo na ito ang first time niyang makarating sa Boracay. Wow, sobrang ganda dito, Yael. Masayang sabi ni Summer habang patakbong papunta sa dagat. Nakasunod naman si Yael sa kanya na may ngiti sa labi. Napakagwapo talaga ng asawa ko, bulong ni Summer sa kanyang sarili. Ngunit narinig ito ni Yael, kahit namula na lamang ang pisngi ni Summer. Maganda ka rin, asawa ko. Napakaswerte ko at naging asawa kita. Mahal na mahal kita, Hillary. Sabi ni Yael at marahang inalikan ng noo ni Summer. Masaya si Summer nang marinig niyang mahal siya ni Yael. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na si Hillary ang mahal ni Yael at hindi siya. Kahit papaano, ay hindi niya mapigilang masaktan ng kahit na kaunti sa bawat alaala na ang lahat ay puro lamang pagpapanggap. Naging maganda ang sama nila sa Boracay, puno ng pagmamahalan at halos ayaw na ni Summer na bumalik at matapos ang araw na iyon ay kinailangan na nilang umuwi, lalo na at may trabaho pa si Yael sa Maynila. Kasalukuyan na silang nasa labas ng bahay at nagpapark ng kotse. Thank you for coming with me, my love. Ngiting sabi ni Yael
at inalikan siya nito sa labi. Ngumiti si Summer at saka tumango. Unang lumabas sa kotse si Yael at pinagbuksan siya ng kotse. Sabay silang pumasok sa bahay na may ngiti sa labi. Yael! Sabay na lamang silang napalingon nang may marinig na boses mula sa isang babae. Halos hindi makagalaw si Summer sa kanyang kinatatayuan nang makita sa harapan nila ang nagtataka at nakakunot na totoong Hillary. Tatigilan na lamang si Yael na puno ng gulat. Yael? Tawag ni Summer kay Yael. Kahit napalingon si Yael sa kanya. Ikaw pala si Summer na binabanggit ni Mami kanina? Thank you for pretending bilang ako, sabi ni Hillary. Kahit napahiyang napalingon si Summer sa kanyang likuran. Summer ang pangalan mo? Pabulong na tanong ni Yael at tumango si Summer. Ngunit iniwasan pa rin ang mata ni Yael. Puro pagpapanggap lang ang lahat. Hindi ako si Hillary at lalong hindi ako ang asawa mo. Ginawa ko lang ito para sa inyo. Para kapag bumalik ang tunay na Hillary, ay magiging maayos na kayo. I'm sorry, Yael. Halos umiiyak na sabi ni Summer. Naiiyak na siya at hindi niya naririnig ang sinasabi ni Hillary. Wala siyang naririnig na kahit anong salita kay Yael. Mas lalong bumigat ang konsensya ni Summer. Gusto na sana niyang tumakbo palabas ng bahay, ngunit bigla siyang hinawakan ni Yael sa kamay. Wait, don't leave me. Pagmamakaawa ni Yael, kahit natigilan sa Summer at napapikit. Alam ko na ang lahat simula pa lamang nung unang pagkikita natin. Alam kong hindi ikaw si Hillary, but I still love you, Summer. Hindi ko lang sinasabi sa iyo kaagad kasi ayaw kong umalis o lumayo ka sa akin. Kaya please, don't leave me alone. Mahal na mahal kita. Napamahal na ako sa iyo bilang ikaw at hindi bilang Hillary. You promise me na hindi mo ako iiwanan, hindi ba? Pagmamakaawa ni Yael, kaya't naiyak na lamang si Summer at nagulat sa narinig niyang pahayag ni Yael. Sa madaling salita, ay matagal nang alam ni Yael ang lahat ng pagpapanggap niya at sinabayan lamang siya nito. Summer, hindi lang rin dahil dyan kaya ka tinanggap ni Mami. Nalaman namin na ikaw ang nawawala kong kakambal. Kaya nung nag-apply ka sa kumpanya at nalaman namin na ikaw yon, walang pagdadalawang isip na tinanggap ka ni Mami. Sa paraan na yon, mapapalapit ka sa amin dahil doon. Hindi ka binigay sa amin ng mama mo sa probinsya, kahit anong pilit ni Mami. Kaya naman ginawa ni Mami ang lahat upang makabalik ka sa amin, sabi ni Hillary, habang binibigay kay Summer ang isang papel na nagpapatunay na 100% na magkapatid sila. Napaiyak na lamang si Summer sa lahat ng nalalaman niya ngayon. Hindi siya makapaniwala rito at napagtanto niya na kahit pa may nangyari na hindi maganda, mas lalong nagtagumpay ang pagpapanggap niya dahil naayos na rin ang relasyon ng pamilya nila. Umuwi si Summer sa probinsya at sinabi ang totoo sa kanyang ina. Nagkaroon sila ng pagtatalo at nagtampo si Summer sa kanyang ina sa pagtatago ng katotohanan. Ngunit sa uli ay naging maayos ang lahat. Inanunsyo rin ni Hillary na si Summer ang nawawalang kambal niya at mas lalong naging masaya ang samahan ng kanilang pamilya. Sa gitna ng revelasyon, hindi pa rin iniwan ni Summer ang pamilya niya sa probinsya. Lalo na at ito ang una niyang pamilya at ito ang dahilan kung bakit lumaki siyang mabuting tao. Naging mas maganda ang lahat at sila ay nagkaayos. Dahil dito ay napagtanto ni Summer na ang isang pamilya ay napaka-importante, lalo na't ang pagmamahal ng pamilya ay walang makakatumbas sa kahit ano pa man sa mundo. Ngunit may takot si Summer na baka sakaling magkahiwalay sila ni Yael, lalo na't nagsinungaling siya dito. Isang magandang araw ay nagising sina Summer at Yael sa kanilang masayang tahanan, handa na sa mga hamon sa araw-araw. Magkasama silang kumain ng almusal sa kanilang maluwag na kusina. Mahal, kagabi ba kita gustong makausap? Bakit mo iniisip na dapat tayong magkahiwalay? Alam ko may mga pagkakamali ako noon, pero nagbago na ako. Mahal na mahal kita at gusto ko tayong magsimula ng bagong kabanata ng ating buhay bilang tayo ay mag-asawa. Pahayag ni Yael habang hinahawakan ang kamay ni Summer. Naglakad si Summer papalayo, tila ay nag-iisip. Tumigil siya sa harapan ng kanilang family picture frame kung saan makikita ang masayang ngiti ng buong pamilya. Napagtanto ko lang, Yael, kung gaano kahalaga ang pamilya. Hindi ko kayang iwanan ng pamilyang ito at alam kong mahalaga ka sa kanila. Alam ko rin na nagbago ka na at handa akong ibigay ang ikalawang pagkakataon, sagot ni Summer. Ngunit mas makikitang may pangamba sa kanyang mga mata.
Napangiti si Yael at iniabot sa Summer. Salamat mahal. Promise, gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama. Ito na ang huli nating pagkakataon na palampasin natin ang oras na tayo ay magkasama at nagkakasundo. Nagkaroon sila ng bonding time na puno ng kulitan at tawanan at pati na rin pagmamahalan. Nagtutulungan sila sa mga gawain sa bahay at palagi nilang iniisa-isa ang mga magagandang bagay na kanilang natututunan mula sa isa't isa. Mahal, iniisip ko lang kung paano kung magkaroon na tayo ng sariling pamilya. Sabi ni Summer habang iniuupo sa sopa. Nakatingin siya sa malayo. Talaga? Gusto mo bang maging mami na? Tanong ni Yael na puno ng excitement. Hindi pa siguro ngayon pero alam mo, kahit ganito lang tayo, napakasaya ko. Kung mangyari man, gusto ko lang na masigurado natin na handa na tayo at mas matibay pa ang pundasyon ng pamilya natin. Sagot ni Summer habang nakangiti. Habang binabaybay nila ang kanilang buhay magkasama, natutunan nila kung papaanong labanan ng pagsubok at maging mas malakas. Hanggang sa isang araw, inanyayaan ni Yael sa Summer na pumunta sa lugar kung saan sila unang nagtagpo. Mahal, dito tayo unang nagkakilala at nagsimula ang lahat. Sabi mo dati, gusto mo ng mas malaking mundo para sa ating dalawa. Ngayon nandito tayo, nagtagumpay, masaya, at buong ating pamilya. Sabi ni Yael habang hawak-hawak ang kamay ni Summer. O Yael, tama ka. Hindi na tayo magkakahiwalay. Ngayong buo tayo, mas matibay, at handa sa kahit anong pagsubok. Handa na tayong harapin ang hinaharap kasama ang pamilyang ito. Sagot ni Summer na puno ng determinasyon. Isang masayang pamilya ang nabuo at sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang samahan. Sinikap nilang labanan ang lahat ng pagsubok at sa pagtatagumpay na ito, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng higit pa. Habang naglalakad si Summer sa baybayin, iniisip niya ang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Mahigit 1 taon na mula nang magsimula na ang kabanata sa kanyang pagsasama kay Yael at napagtanto niyang marami siyang natutunan. Ang dami palang nagbago sa buhay ko at masasabi ko talagang mas naging masaya ako simula nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Bulong ni Summer sa kanyang sarili. Sa pagtutok niya sa buhay na mas pinili niyang tahakin, napagtanto ni Summer ang kahalagahan ng pagmamahal at pagkakaroon ng malusog na pamilya. Sa mga simpleng bagay tulad ng magkakasama sa hapagkainan, mga masasayang kantahan habang naglilinis ng bahay, at mga matitinding pagmamahalan sa isa't isa. Unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang kasiyahan na dulot ng tunay ng pagsasama. Lumakas ang loob niya na tuklasin ang mga aspeto ng buhay na dati hindi niya alam. Nagsimula siyang magtrabaho para magkaroon ng sariling kontribusyon sa kanilang pamilya. Hindi lang pala sa romantic love ikot ang mundo. Mas malaki ang mundo ng pamilya. Ito ang nagbibigay saya at kahulugan sa bawat araw. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Summer. Ikaw ang nagdala ng masayang pagbabago sa buhay ko. Pasasalamat ni Yael sa kanyang asawa na puno ng pagmamahal. Lumipas ang mga taon at habang tumatagal, ay lumalim ang pag-unawa ni Summer sa halaga ng pamilya. Mas lalong naging maligaya ang kanyang puso nang makitang lumalago ang kanilang negosyo at nagkakaroon ng magagandang alaala kasama ang kanilang anak. Hindi ko inakala na maaaring maging ganito kasaya ang buhay. Ang pamilya ang nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Ito ang tunay na kayamanan, sambit ni Summer sa kanyang sarili, na puno ng pasasalamat. Sa pagpili ni Summer na magmahal at ituring ang pamilya bilang pinakamahalagang yaman, natutunan niyang ang tunay na kasiyahan ay nanggagaling sa pagmamahal at pagkakaroon ng malusog na samahan, at ang kanyang kwento ay nagiging inspirasyon sa iba. Nagpapakita kung paano ang pagmamahal at pamilya ay maaaring maging pundasyon ng isang makulay at makabuluhang buhay.